Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na ipanood sa inyo. Ito yung parang mala-impyerno na dinanas ng ating mga kababayan, mga ka-action, no? At talagang itinuring daw sila na parang hayop. Excuse me po sa words ko ha. Basta yan po ang kwento ng mga kababayan natin na ipapanood ko po sa inyo. At muntik na po at muntik nang maiyak si Senadora at alam kong na nagiging emotional po siya sa kanyang naging mensahe ho mga ka-action, mga kakamping, no? Kaya patapusin niyo po ang video para alam niyo po kung ano po ang dinanas ng ating mga kababayan sa doon sa kanilang pinasukan ho mga ka-action, mga kakamping. Basahin po muna natin ang naging caption sa post ni Senadora Risa Hontiveros. Ito po: sa wakas, higit sa 170 mga Pilipinong nabiktima sa scam compound sa Myanmar na-rescue at nakauwi na. Salamat sa Diyos. Yan po ang naging caption mga ka-action, mga kakamping. Okay? So ito ho, panoorin po muna natin ito. Welcome home po sa inyong lahat. Hello po sa inyo. Sorry. Kami po ng buong team ko sa Senate, talagang wini-welcome home po namin kayo kasi home po kayo ulit dito sa ating inang bayan. At sana po maligaya kayong makaka-reunion sa inyong mga pamilya, sa kani-kanyang mga syudad at probinsya, makapagpapatuloy po sa paghahanap muli ng disenteng trabaho para sa lahat at mabalikan po at makapagpatuloy sa pagkamit ninyo ng mga pangarap nyo sa buhay para sa inyong mga sarili at para sa inyong mga pamilya. Tinrato po kami parang hayop. Nagmamakaawa po ako na buntis po ako. 8 lalaki po na bumubugbog sa kanya. Tapos sumisigaw po siya na, please stop, please don't kill us, we will work. Tinorture po nila kami, ginamitan po nila kami ng electric, kung ano man po na pwedeng ipanakit sa amin. Siniptay po kami, hindi po kami pinakain, wala po kaming kahit ano, halos 1 linggo po yun. At tinrato po kami parang hayop. Pasensya na po, pero doon po kami kung saan po nakapwesto, doon po kami tumatae, doon po kami umiihi. At ang pinakamasakit po doon, nagmamakaawa po ako na buntis po ako, na baka po maawa sila na wag akong saktan, pero wala daw po silang pakialam kahit daw po buntis ako. Dahil ang gusto daw po nila magtrabaho kami. Pagkatapos po nun, binenta po nila kami sa ibang kumpanya. Hindi na po namin alam kung ano po yung pangalan din ng kumpanya na yon. Bibigay ko na po yung mic sa asawa ko po para po siya naman po yung magtuloy ng ibang kwento po. Napakahirap po sa akin magkwento. Kasi po grabe yung trauma ko. Nakita ko po kasi paano po nila itong basi. Tapos sumisigaw po siya na, please stop, please don't kill us, we will work. 8 lalaki po na bumubugbog sa kanya. Tapos sinasabi ko po sa kanya na, hawakan mo na lang yung tiyan mo. Hawakan mo yung tiyan mo. Tapos tumatawa-tawa pa po sila pag nagkasalita po sa... Kasi nihingi po nila lahat ng ID namin, lahat po sa bangko namin, gano'n. Tapos pag nagkakamali po sa ng password sa bangko, tinututukan na po nila ako ng baril sa ulo. Habang po naka-blindfold ako. Tapos nasabi po nila kaya, isa pang pagkakamali mo, mawawala yung asawa mo sa'yo. Doon ko lang po naramdaman na parang okay lang po sana bugbugin ako. Pero wag na lang po sana nilang galawin yung asawa at anak ko. Malayo lang po sa akin. Nakakabahan na po ako na baka po hindi ko na naman siya makita. Tapos hindi ko po alam kung kailangan po kasi kung bubuhayin pa po kami or hindi na po.
Magpapatuloy po yung partnership namin o sa kung anong paraan nakakasuporta din po yung opisina ko in terms ng yung psychosocial na interventions, yung health support po sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa at hindi kayo mag-iisa. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping ko, no? Napakinggan na po natin ang kwento ng ating mga kababayan or maituturing natin na mga OFWs. Okay? Maraming salamat po sa inyo, Senadora Riza Hontiveros, nang dahil po sa inyo, nakauwi na po at na-rescue na po ang ating mga kababayan mula sa isang bansa at dito man sa mga kababayan natin na nakauwi na po ng Pilipinas. Sana maging masaya po kayo na nakabalik po kayo sa inyong mga tahanan at makapiling na po ninyo ang inyong pamilya. Alam namin na napakasakit po ng dinanas nyo. Sa kwento nyo pa lang nakakadurog na po ng puso. Pero nagpapasalamat po kami kay Senadora Riza dahil ginawa niya po ang lahat na makabalik po kayo ng bansa. Kaya sa inyo po, sana malagpasan nyo po. Alam ko na malalagpasan nyo po ito at makapagsimula kayo ulit dahil alam namin na napakasakit kapag ikaw ay isang mabiktima ng ganitong mga klaseng trabaho. Kaya muli, maraming salamat sa inyo, Senadora Riza, sa inyong patuloy na pakikipaglaban, hindi lang sa kung hindi alam namin na marami ka na po ang ginawa para sa bayan, lalong-lalo na po itong pagbalik ng ating mga kababayan o mga OFW. Yan lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.